Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, at ito ang himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami po ay inyo nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live sa inyo pong mga Facebook browser. Type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service at sa ating live audio streaming. Download nyo lamang ang ating e-box PBS receiver sa inyong mga cellphone kung kayo man ay merong smartphone or kayo man ay merong iPhone. Sa inyong mga smartphone, punta lamang po kayo sa Google Play at sa inyong mga iPhone, punta lamang po kayo sa inyong App Store at i-download nyo lang sa inyong mga browser, type nyo lang e-box PBS receiver. E as in elephant, V as in victory, O as in October, and X as in Xerox. At kapag na-download nyo na po yan, i-type nyo lamang at makikita nyo na ang mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Isa na po dyan ang himpilan ng Radyo Pilipinas World Service. Type nyo lamang po doon at mapapakinggan nyo na po ang ating mga programa. Nagsisimula po ang ating programa dito sa Radyo Pilipinas World Service alas 7 ng umaga at nagtatapos the next day around 2 to 3 in the morning. Opo, ganun po kahaba ang ating broadcast upang mas lalo po namin kayong marating, lalong-lalo na ang ating mga overseas Filipino workers sa iba't ibang panig ng mundo. Anumang time zone o anumang oras kayo nakikinig at nanonood sa ating programa. Kasama pa rin natin sa ating Global na Tayo team, ang ating mga kasamahan sa Master Control, of course, si Miss Susan Aison, si Hero sa ating Warcast, and of course si Leo sa ating live audio streaming. At ang ating executive producer, walang iba kundi si Miss Stephanie Vicente. So, sama-sama pa rin po tayo ngayon dito sa ating edisyon na ito ng Global na Tayo. Dito pa rin, ano po. And syempre, ngayon pong araw na ito ay tinututukan pa rin natin ang mga naging kaganapan dito sa naging press conference ni Pangulong Marcos Jr. kahapon, kung saan kanyang inilatag ang mga pangalan, 15 pangalan. Ano po? Well, 15 pangalan ng mga kumpanya na involved o nakakopo ng 20% ng mahigit sa 500 bilyong pisong pondo para sa flood control projects sa Pilipinas simula po noong taong 2022. 3 years in the making po yan. Pero 20 construction companies ang naka 15 construction companies representing 20% of more than 500 billion pesos na flood control projects ang nakupo po ng 15 kampanya na ito. At sa 15 na yan, 5 kumpanya naman ang nakakopo ng halos lahat ng flood control projects sa lahat ng rehiyon sa Pilipinas. At dito maliwanag pong sinabi ng Pangulo na ito ang kanyang tututukan. Tututukan niya po ito upang malaman kung ano ba ang naging mga proseso sa pagbibid at ano man ang mga naging parameters upang makakuha ng ganito karaming projects itong mga nasabing kumpanyang ito. At isa pa dyan, inilabas na rin ng Pangulo itong isang website kung tawagin ay sumbong mo sa Pangulo. Kung saan ang ating mga taong bayan, ating mga ordinaryong mga kababayan ay maaring magsumbong, magpadala ng kanilang mensahe diyan sa website na yan upang iparating sa Pangulo ang nakikita nilang mga construction projects, mga flood control projects na sa tingin nila ay hindi na aksyonan o hindi natatapos o sa tingin nila ay may kulang sa pagpapagawa. Yung pong mga bagay na yan ay pwede pong ipadala ng ating mga kababayan diyan sa sumbong mo sa Pangulo website. At sabi nga ng Pangulong Marcos Jr., siya mismo ang titingin at magbabasa ng mga ulat na yan mula sa ating mga ordinaryong mamamayang Pilipino na makapagre-report. And syempre dito malinaw din sinabi ng Pangulo
na hindi titigil ang administrasyon niya dito, hindi lamang dito sa flood control projects. Initial pa lang ito, simula pa lang ito, sapagkat kasunod nito ang iba pa mga proyekto na kapag dumaan sa evaluation at assessment at napatunayang lacking in sa inaasahan na dapat resulta, dahil ano po ito buwis ng taong bayan ang ginagawa rito, ang ginagamit dito. Buwis natin, buwis nyo na mga overseas Filipino workers, buwis ng inyong mga kababayan dito sa Pilipinas. Ano po? And of course, iba pa mga tax effort collection na ginagawa ng gobyerno, napupunta dito sa mga flood projects na ito. Iba pa mga serbisyo ng gobyerno. Sabi nga ng Pangulo, umuutang ba tayo ng napakalaki para lang magamit o makurakot, makurap ng ilang mga individual, ng ilang, may nabanggit nga niya, mga lawmakers o mga kongresista o mga senador. Although wala pa siyang binabanggit na mga pangalan, listahan pa lang ng mga kumpanya, o construction companies na nabanggit niya kahapon sa kanyang press conference. Ngayon, ang tanong, is there any political motive here dito sa presentation ng Pangulo kahapon? Kasi malinaw din sinabi ng Pangulo na kailangan maghinay-hinay din sa pagbubunyag, lalo na ng mga tao sa likod ng mga kumpanyang ito. Lalo na kung this will involve political personalities. So pag sinabi natin political personalities, there may be incumbent lawmakers from the Congress or from the Senate, or former government officials, okay? Or current government officials. So, kailangan magdahan-dahan, kailangan, sabi ng Pangulo, pag-aralang mabuti before they come out with the names to the public para malaman ng publiko, okay? So, alamin natin 'yan. Mula po sa ating kilalang political analyst, walang iba kundi si Dr. Froilan Calilo. Magandang umaga po, Dr. Wala pa si Dr. Froilan Calilo. Okay, mamaya pa pala si Dr. Froilan. Sige. Alright. Ang nasa linya natin ngayon ay si Professor Renato De Castro. Wala pa rin. Okay, sige. Ngayon, itong si Renato De Castro, itong si Prof. Rene, we fondly call him Prof. Rene. Pag-uusapan naman natin dito ay yung naging aksyon ng China dito sa naging pahayag ng Pangulong Marcos Jr., kung saan sinabi nga po ng Pangulo na unang-una, kung magkakaroon o matutuloy ang sigalot o gera sa pagitan ng China at ng Taiwan, hindi malayong makaladkad ang Pilipinas sa gulong ito. At sabi nga niya, the Philippines will be kicking and screaming kapag nangyari ito. And of course, sinasabi nga ng Pangulo, isa sa mga binibigyang konsiderasyon dito ng Pangulo yung libo-libo nating mga kababayang OFWs na nagtatrabaho sa Taiwan, nagtatrabaho sa mga factory sa Taiwan. Yun ang primary concern ng Philippine government kung sakasakaling magkaroon ng matuloy ang gulo. Ulitin ko, kung matuloy ang gulo sa pagitan ng Taiwan at ng China, the Philippines will surely be dragged. Yun ang mensahe ng Pangulo. Dahil napakalapit po ng Taiwan sa Pilipinas. Napakalapit ng Taiwan. Nakarating na ba kayo sa Batanes? Yun ang tanong ko sa inyo. Kung nakarating na kayo sa Batanes, merong kasabihan doon, kapag tumilaok ang manok, pag may narinig kang tumilaok na manok, siguraduhin mo lang na yung manok nasa Batanes. Dahil baka yung narinig mong tilaok ng manok galing sa Taiwan. Ganun po kalapit ang Taiwan sa Batanes. So, logically, tama naman yung sinasabi ng Pangulo. If the war or invasion ng China nag-start na sa Taiwan, hindi malayong hindi nga tayo madadrag. Plus, meron pa tayong mga EDCA sites dito sa Cagayan. Dito sa Northern Luzon. Alright, sige. So, nga po, hindi malayong mangyari yon. Okay? So, nag-react na po doon ang Chinese government. Ang sabi nga po ng Chinese government, don't play with fire. Sabi niya kay Pangulong, sabi nila kay Pangulong Ferdinand R.
Marcos Jr. At sinabi naman ng Pangulong Marcos Jr. na we're not playing with fire, we're just trying to defend ourselves. Nagre-react lang tayo sa mga nangyayari sa region, particularly sa West Philippine Sea. Yun naman ang ating pag-uusapan later on with Professor Rene De Castro. Pero tulad na nabanggit ko kanina, una nating makakapanayam ang ating political analyst na si Dr. Froilan Calilong. Ito po ay may kinalaman naman dito sa mga lately naging pahayag ng Pangulo, push lalo na ng kanyang administrasyon laban sa korupsyon in relation to the flood control projects, and probably moving forward, baka mas mas malalim pa sa mga flood control projects sa mga darating na araw, but may include also other infrastructure projects at iba pa na pinapasok at ginagastusan ng ating pamahalaan. Dr. Froilan Calilong, magandang umaga po at welcome sa programang Global na Tayo. Ako po yung lingkod, Ray Sampang po. Froilan. Yes, good morning at magandang umaga po. Thank you again for having me at magandang umaga rin po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Thank you, Dr. Calilong, sa pagpapaunlak po niyo sa ating programa dito sa Global na Tayo. Alright, being a political analyst, unang-una, ano po ba ang reaksyon ninyo dito sa mga nagiging pahayag ngayon ng Pangulong Marcos Jr., especially dito sa naging presentation niya, press con niya kahapon, presenting yung mga list of companies involved dito sa mga flood control projects, meaning yung 15 na kopo, yung 20% ng mahigit sa 500 billion pesos na flood control projects in relation to his anti-corruption drive. Ano po ang assessment niyo? How do you react on this as a political analyst? Well, actually, maganda yung binanggit ng ating Pangulo, no? Basically, nung sinabi niya that this contractors, or particularly these flood control projects, are very disturbing, no? So, kung ito ay disturbing para sa Pangulo, para sa ating mga mamamayan, this is actually very, very alarming and at the same time very dangerous precedent, no? So, I believe that the President right now is really living up to his promise nung nagdaang SONA, that he will really be on top of the situation and that he will really conduct a thorough investigation. I believe this is just a preliminary assessment that the President did, and nakikita ko rito parang tip of the iceberg pa lang to, ika nga, no? And there will certainly be more contractors or more public officials that will be involved in this as the days go by, and I hope that the President will be relentless in pursuance, no, or in the pursuit of this unscrupulous officials as well as contractors, because hindi biro ito, no? This is 100 billion in flood control projects, and this is only allotted to 15 contractors alone. So kung makikita natin, they were able to yung kasing yung parang lumalabas itong 50 na to, they already accumulated yung 18% of the total, I believe 545 billion, which were spent from July 2022, no, nung pumasok ang ating Pangulo, hanggang May 2025. So this is really big, and what's very alarming here is yung resulta. So, I mean, okay lang siguro na mag-spend tayo ng ganito kung may nakita tayong tangible outcome. Pero kung ganito na sobrang lala ng sitwasyon at mas matindi pa kumpara sa dati, and yet we spent this much, and I really believe that this is very disturbing. Alright. And what is your take on the President, itong sinasabi ng Pangulo, encouraging the public, the general public, to report ano yung nakikita nila on the ground, especially kung merong flood control project sa area nila, to report it through the website na sumbong mo sa Pangulo. What is the President trying to do here? Actually, ito yung tono na nakita natin nung nakaraang SONA, na para bang, yun nga, lagi kong binabanggit, no, ang assessment ko sa nakaraang SONA niya, parang it's very simple, direct, and straightforward, na para nakikipag-usap siya, no, directly sa taong bayan. And itong kanyang move na to, no, to actually have this parang hotline wherein direktang makakapagsumbong ang taong bayan sa kanya, is really a way of the President opening up his communication channels to the public
para maiparating hindi lamang yung mensahe, no, at the same time siguro yung talagang saloobin ng taong bayan, particularly dito sa lumalalang problema ng corruption, ano. And the root cause of it all is corruption, definitely. And ito parang gustong maging katuwang ng Pangulo yung taong bayan para sawatain or puksain itong corruption, ano. So this is an example of what we call participative governance, no, or yung consensus building na tinatawag. So it's like a partnership of the president with the public, and this is something that we really welcome, no? And I hope that this will really result in very good outcomes na malaman talaga natin yung sino-sino pa, no? Kasi I believe there are certainly a lot more who benefited from these transactions. Alright. Professor Calilong, correct me if I'm wrong, ano? Kasi napansin ko lang, the president started, like you said, dun sa SONA niya, pero prior to his SONA, the president, nagbago siya ng strategy simula nung natapos yun ang resulta ng midterm elections. Alright? Simula nung natalo yung majority ng kanyang political party na tumakbo ng midterm elections. So, para sa kanya, he has to do another approach, ano? Yeah. Para ma-win back ang trust and confidence ng publiko, ng Pilipino. Sabi nga niya, enough commentaries, enough politics, time to do the work, parang ganon. Yeah. Kaya ba niya ginagawa ito? Para ikang susugan yung kanya sinabi na, well, it's no more politics, no more commentaries, straight job na tayo. And of course, ang kinokomentaryo ng iba, ginagawa lang ng Pangulo ito upang ma-re-establish ulit ang kanyang political clout sa susunod na eleksyon. May nakikita ba kayong anggulong ganon, Professor Calilong? Well, even if this is a process that the president is going through to re-strategize or to reshape his policies and to initiate reforms, at the end of the day kasi, ang titignan natin dito is kung ano ba yung magiging resultant effect nito doon sa mas nakararami. No? I mean, if you're going to set aside the political context, no, of the motivations of what he is doing right now, and if it will result in well and very good outcomes for the public, then I think the measures are really good. The initiative is very well in place, no? Kaya lang ang titignan natin dito kasi hindi lamang itong panimula, no? Ang lagi nating pagbabatayan dito ng ating desisyon whether or not this was effective is yung mga outcomes, no? So if the president is doing this right now, ang kailangan mahalaga rito na makita natin is yung follow through. And the follow through has to be very decisive. Na titignan natin, no, walang sisinuhin, walang puprotektahan, lahat papanagutin. And I think that's the only way by which the president could really, come into terms with a fuller understanding of the sentiments of the masses. At dito mas mapapalapit siya sa taong bayan, no? So Okay. kasi kung malalaman natin talaga lahat ito at the same time yun nga mapapanagot sila, mai-re-establish ng Pangulo yung tiwala at yung kumpiyansa ng marami sa ating mga kababayan na let's face it, no, as the last election suggested, medyo may pagkadismayado talaga ang mga taong bayan, no, sa nakaraang 3 taon ng ating Pangulo. Pero like I always say, it's never too late to bounce back. It's never too late to shape up and to initiate good reforms. And I think this is a good start, no? Bakit ko sinasabi that disaster resilience is a good start for the president? Because disaster management is something na lahat tayo affected.
mayaman, mahirap, may kaya, wala. Lahat tayo affected eh. Nagkakaiba lang siguro yung varying yung degrees ng exposure and vulnerability natin sa disaster or calamities. Pero lahat tayo apektado nito, no? Kahit mayaman ka, kapag may baha, di ba? Babahain yung kotse mo. O kapag mahirap ka at may baha, yung bahay mo aano rin. So it's the same thing, you know? So we're all affected. So yung lente na tinitingnan ng taong bayan dito is very wide, no? And if the president could really deliver, no, I think this could be create a strong sense of reaffirmation, hindi lamang ng kanyang authority, no, pati ng kanyang mandato bilang isang pangulo. And it's a good thing na idinadagdag niya ngayon sa kanyang arsenal itong anti-corruption mechanisms, ano, kasi hindi niya ito masyadong na sabihin na natin, hindi masyado itong na-amplify sa kanya nung unang 3 taon. But right now, if he's going to focus on this and the money is here, 'di ba? Nandito yung pera na nawawala, na ninakaw sa mga proyekto na hindi naman talaga napapakinabangan. Yes. Then the public will really be behind him in this. All right. With that, Professor Calilong, we would like to express our deepest gratitude sa oras na ipinagkaloob mo and of course, your expertise on the opinions and your insights on the matters being discussed. Maraming salamat po, Professor Calilong. Maraming pong salamat at mabuhay po kayo. Magandang umaga po. Ang ating pong political analyst, Dr. Froilan Calilong, dito pa rin po sa ating programang Global na Tayo. Samantala, magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Alright, nagbabalik po ang ating programang Global na Tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. At tulad na nabanggit ko kanina, pag-uusapan din natin together with our foreign and security analyst and expert, Professor Rene De Castro, ito pong latest na encounter sa pagitan ng ating Philippine Coast Guard at ng Chinese Navy at ng Chinese Coast Guard, plus itong naging reaction ng Chinese government dito sa mga naging pahayag ng Pangulong Marcos Jr. patungkol dito kung sakasakaling matuloy ang kaguluhan o ang hidwaan sa pagitan ng Taiwan at ng China. Sabi ng Pangulo, talagang mai-involve dito ang Pilipinas. Ginamit nga yung na word na screaming and kicking or kicking and screaming. And sabi nga ng Pangulo, ang unang-una kasing concern ng Pilipinas kapag natuloy ang hidwaan sa pagitan ng China at ng Taiwan, yung libu-libo natin mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa Taiwan. And that, sabi nga, nag-react din naman ng Pangulo sa sinabi ng China, nung marinig nila yan, mga pahayag na yan sa Pangulo, sabi nila, don't play with fire. Ang reaksyon naman po ng Pangulo dyan, who's playing with fire? Hindi tayo naglalaro ng apoy. We're not playing with fire. We're just defending what is rightfully ours. So alamin naman natin ang reaction dyan ng ating isang kilala at maituturing nating napakalapit na kaibigan ng ating himpilan at expert sa foreign and security situation. Walang iba kundi si Professor Rene De Castro. Prof. Rene, good morning mula dito sa Pilipinas. Prof. Rene? Okay, mukhang hindi yata tayo narinig ni Prof. Rene. Pero nakikita ko na siya. Yan, sige, nakikita ko na si Prof. Rene. Alright? Okay, sige. Rene, narinig mo ba kami? Rene? Loud and clear, pero mas maganda sana lakasan mo pa ng konti. Okay, sige. Yan. How about that, Rene? How about that? Sige, lapit natin. Yeah. Okay. Alright, napatawag kami, Rene, dahil unang-una. Gusto ko munang kunin ang iyong pananaw tungkol dito bilang foreign and security analyst natin.
Dito sa naging pahayag ng China, na sinasabi nila sa Pangulo, don't play with fire, dahil sa naging pahayag na rin ng Pangulo na kapag ika nga natuloy ang kaguluhan at na nagsimula na mag-invade ang China sa Taiwan, hindi malayo talagang hindi may involve ang Pilipinas dito. At ang unang-unang concern nga ng Pilipinas ay yung libo-libo natin mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa Taiwan, and that we're not playing with fire. And sabi ng Pangulo, we're just defending what is rightfully ours. Ano reaction mo dyan, Rene? Unang-una, Ray, yung sinabi ng Pangulo, no, doon sa first post interview niya sa India, na napakalapit sa atin ng Taiwan. Makikita mong Kaohsiung mula sa Lawag, no? 40 minutes. Hindi yan bago. Actually, sinabi na niya yan ng September 2023 nung in-interview siya ng Nikkei Asia. Ginamit ko pa yung interview niya yon, no, para indicate na talagang meron ng official concern regarding sa Taiwan. So, pero of course, sabi nga ni Presidente, misinterpret ng China. No? Kumbaga, it's just stating a matter of fact. Kasi yung One China policy, of course, is a legal condition. Na nire-recognize natin, of course, ang China being One China, then supposed to be Taiwan is a province of China. Although, honestly, Ray, nandito ako sa Taiwan, wala pa ako nakikitang Chinese flag. Okay. Sige. So, ewan ko saan nagagaling yung konsepto nung napaka-strict implementation natin ng One China policy, kasi wala pa ako nakikitang bandila ng People's Republic of China dito sa Taiwan. Yun nga. Let's go with that myth, no? Iba yung condition na yan sa sinasabi ng Presidente, which is a statement of facts. Unang-una, on the basis of geography, hindi natin ma-ignore ang geography. Yes. Even yan. No? Talagang kumaga related yan sa kamag-anak mo, kapatid mo, magulang mo, geography. And of course, another statement of fact, meron tayong 250,000 Filipinos na nandito. Maapektuhan man kung magkaroon ng gulo. So, why are we playing with fire when we are just giving a statement of fact? Sabi nga ni Colonel Raymond Powell, maybe next time na sasabihin natin, the sky is blue, magre-react na ang China. Okay. The sky is blue, magre-react ng China. O nga naman, ano? Totoo. Lahat na lang ng gawin natin, magre-react ang China. Di ba? Okay. Pero, are we ready? Ang tanong, kung sakali mo matuloy, siguro sabihin natin, aspeto na lang ito, Rene. Doon na lang sa aspeto ng pag-relocate o pag-repatriate ng ating mga OFWs. Marami sila, no? Like you said, ilang libo yan na nagtatrabaho sa Taiwan. Are we ready? Is the Philippine government ready? Is the armed forces of the Philippines ready to relocate or to evacuate? Logistic nightmare. Paano mo ma-evacuate yung 250,000 Dami yan. Filipinos under wartime condition? So imagine mo, may naval blockade ng China, binobomba yung mga airport, una lang titirahin yung mga airports dito. So again, this is more of an aspiration. And of course, it's also an admission, a very humble admission of our president of the challenges we face kung magkaroon man ng gulo dito sa Taiwan. So why are we playing with fire? Given the fact we're just giving a very realistic and of course sobering assessment of how our country's national interests will be affected if, just in case China would effect yung planned invasion niya of Taiwan by 2027. Alright. Okay. And now, well, meron pang isang insidente na nangyari lately, just recently, dito sa West Philippine Sea, I think sa Scarborough Shoal. Nagbanggaan yung dalawang napaka-ironic. Dalawang Chinese Navy, isang Chinese Coast Guard at isang Chinese naval ship, Navy ship nila. Hinahabol yung ating BRP Simbulan, hinaharas. Pero ang nangyari, yung dalawang Chinese ships ang nagsariling nagbanggaan at nag-cause damage dun sa isa. So, itong mga pangyayaring ito only strengthens the view na China will not deter itself from imposing its own maritime domain. How can we continuously assert our rights dyan sa West Philippine Sea kung laging ganito ang nangyayari? Well, sabi nga ni Presidente, there is simply no silver bullet dyan, no?
talagang pinaghandaan na ng China yung pananakop niya dun sa almost 90% ng West Philippine Sea, South China Sea. Tandaan natin, Ray, China na ang mayroong pinakamalaking navy sa buong mundo, China na mayroong pinakamalaking Coast Guard fleet sa buong mundo. So talagang pinamumukha sa atin ng China na talaga namin we would like to effect yung sea control. Pero sabi nga ni Presidente, kung matatakot tayo, atras tayo, wala mangyayari sa atin. Pag nasakop nila karagatan natin, ano isusunod nila? Pag ma-prevent nila tayo mag-operate sa ating exclusive economic zone, ano isusunod nila? Territorial waters natin? Tapos yung mga inland waters natin, anong kasunod? The same way, yung concern din natin sa Taiwan. Pag nasakop nila Taiwan, ano isusunod nila? Yes. So we have to stand on our ground. Now, In fact, sabi nga ni Presidente, this is, in a way, no essence ng speech niya, this is the new normal we would have to face. Nasa yung kapitbahay natin, malaki, makapangyarihan, malakas, at of course, nananakop. Ayan ang, of course, reality ng hirap ng kanyang ama sa Second World War. So I cannot imagine na kinikwentuhan siya ng kanyang tatay na lumaban, of course, sa Bataan at guerrilla. Kaya talaga, kung nababasa mo yung geopolitical insights ng presidente natin ngayon, hindi ko maisip, maalis sa isip ko, yung pananaw ng kanyang ama. Yes, that's true. Lalo na yung ama niya, naka-witness talaga nung Japanese expansion ng Second World War. Lumaban siya. Alright. Now, Rene, ganito. Next year, 2026, the Philippines will be the chairman o chairperson ng ASEAN next year, 2026. Of course, next year is also inaasahan na magkasundo na dito sa matagal nang inaantabayan na COC, Code of Conduct. Do you think the Philippines, being the chairman of ASEAN or chairperson of ASEAN next year, will have, sabihin natin, will accomplish this? May mabubuo bang COC during the Philippines chairmanship of ASEAN by next year? To be very candid with you, Ray, no? Talagang matagal nang pinag-uusapan yan. Nag-start talaga yung serious negotiation dyan as early as 2017, no? Nung bumisita si dating President Rodrigo Duterte sa China noong August 2019, nangako sa kanya si President Xi Jinping na bago magtapos ang term mo, magkakaroon tayo ng Code of Conduct. Well, we could discuss it, we could put it on the table, it could be a discussion for the whole year na tayo yung chairman ng Standing Committee ng ASEAN, but whether we could have a COC, of course, is another matter. At mayroon pang nilabas ang aking kaibigan, si Dr. J. Batumbakal naman, no? Kasi yung issue pa rin ng COC, ang agenda natin talaga sa COC, dapat it also incorporates international law, specifically yung July 12, 2016 Arbitral Tribunal ruling. Hindi lang yan simply of managing the dispute, dapat based rin yan sa international law. So this is something very challenging, but this is an opportunity that they have to look at to at least call the attention of the world regarding what's happening in the South China Sea, West Philippine Sea. Alright, Rene, with that, maraming salamat as usual. Ang aming taus-pusong pasasalamat sa lagi mo na lamang pagpapaunlak sa ating himpilan sa iyong lingkod sa mga panayam na ganito. We appreciate it very much. Thank you very much, Rene. Tulad ko na sabi sa iyo, Ray, at ating sa mga kababayan natin, I am at your beck and call. Thank you very much, Rene. Mabuhay ka. Alright. Ang ating pong foreign and security analyst, Professor Renato De Castro. Ayan, kanina nakausap natin si Professor Dr. Carilong, ngayon naman si Professor De Castro. At siyempre, bago tayo tuloy magpaalam, gusto ko munang bigyan daan itong naging activity ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pangunguna niya sa 124th Police Service Anniversary Celebration ng ating Philippine National Police na ginanap dyan po sa grandstand sa Camp Brigadier General Rafael T. Crame, o mas kilala sa tawag na Camp Crame, dyan sa Quezon City ngayong araw na to, August 12. Ang tema po ng 124th Police Service Anniversary Celebration, Pulisya, Bantayog ng Bayang Matatag.
Yan, at dito binigyan ng parangal ang mga outstanding PNP uniformed and non-uniformed personnel, gayon na rin ang mga police units para sa kanilang mga exceptional service at dedication sa kanilang trabaho. Narito po ang naging pahayag at talumpati ni Pangulong Marcos Jr. sa 124th Police Service Anniversary Celebration ng Philippine National Police. Thank you to our Executive Secretary, Secretary Luke Bersamin, for your introduction. But before we proceed, the Troop Commander will give the order of Tikas Pahinga. Tikas! Na! No, tikas. The Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, the other members of the Cabinet present, please take your seat. The other members of the Cabinet present, honorable members of Congress, commissioned and non-commissioned officers, non-uniformed personnel of the Philippine National Police, led by Chief PNP Police General Nicolas Torre III, fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang umaga sa inyong lahat. Sa mga kasapi ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, isang mainit na pagbati sa inyong ika-124 na anibersaryo. 124 na taon na paglilingkod, katapangan at pag-aalay ng buhay para sa bayan. Sa araw-araw na kayo'y tumutugon sa tungkulin, pinapanatili ninyo ang kapayapaan at kaayusan sa ating mga komunidad. Even according to the data, the crime incidence from June 2024 to June 2025 has decreased compared from the preceding period. But we recognize that numbers alone cannot allay the fears of our people. As public servants, we do not ask people to celebrate statistics if their experiences tell a different story. And that's why we must regain the trust of the public through more decisive and responsive actions. And I believe the PNP is now on its right track. This year, the PNP marks several critical milestones, including the 5-minute response time strategy. 5 minutes, just a relatively small window of time, but 5 minutes can mean the difference between safety and danger, even between life and death. Through the revitalized emergency 911 hotline, the PNP responded to thousands of emergency calls, from police assistance to police interventions and even search and rescue. However, the challenge now is to ensure that, rain or shine, during ordinary days and more so in times of crisis, there are people who will be ready to answer our people's call for help. This is how we rebuild the trust that the police will come, no matter what time, no matter what the circumstances, they will arrive. We owe our people a system that they can rely on. Alongside this, we continue our pursuit of modernization and operational readiness. Now we have drones and other advanced technologies that complement police operations, enabling your capabilities to protect, to monitor, to respond with greater precision. But technology will never replace the importance of your presence on the ground. These tools are only effective as the men and women who wield those tools. Considering this day and age, criminals have mastered new and sophisticated ways to advance their schemes. Inaabuso nila ang mga makabagong teknolohiya upang manloko, maninlang, at mambiktima. Ito ang kailangan nating bantayan. Ito ang ating dapat sugpuin. Huwag din natin kalimutan na bahagi ng banta sa seguridad ang mga nasa hanay na bumabaluktot mismo ng ating layunin. Aanin pa ang pinakamodernong kagamitan kung may ilang pulis pa rin ang umaabuso sa kapangyarihan.
We will continue to investigate and hold these people accountable within the bounds of the law. We do not condone wrongdoing among those who are sworn to uphold the law and to protect the citizens of our republic. Inuulit ko, walang lugar ang katiwalian sa ating kapulisan. Sa kabilang banda, ating kinikilala at sinusuportahan ang mga alagad ng batas na tapat na tumutupad sa tungkulin at nag-aalay ng kanilang kaligtasan at buhay para sa serbisyo. Be assured that the government stands with you, behind you, every hour of every day as you continue to carry out your mission and build a safer and more peaceful bagong Pilipinas. So let us take this moment. Let us take this moment to honor and congratulate this year's awardees of Medalya ng Kagitingang Gawa and all the other recipients of special citations from various PNP units and key stakeholders. Your contributions to public safety, community engagement, and institutional development are deeply commendable. Sa mga pamilya na laging nasa likod ng bawat pulis, maraming salamat sa inyong tibay, suporta at walang sawang pagmamahal. As the PNP marks another year of service, may you always be reminded that the true measure of your effectiveness is how safe and empowered our people feel under your watch and the trust that they place in the badge that you wear. Muli, maraming salamat sa inyong katapatan at dedikasyon sa serbisyo. Mabuhay ang pambansang pulisya ng Pilipinas. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President. And now the Chief PNP shall present our token of appreciation. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!